Nandito na naman po tayo ngayon sa ating breeding area mga ka-agri. Dahil ngayong araw ay mag-uumpisa po tayong mag-bacterial flushing sa ating mga alagang inahin. And isasama na rin natin itong mga rooster dahil nga po sa mag-uumpisa na naman po tayong magparami ng ating mga heritage chickens. So ang binabalak ko pong i-breed ngayon mga ka-agri ay tatlong klase lang po. Bali yung mga pure na decal browns natin and yung black Australorp. And itong mga black na naparabas natin mga ka-agri, itong mga hybrid ay i-cross natin sa huluano natin mga ka-agri. So mag-produce din tayo para sa ating meat type. So pipili siguro tayo ng 5 na inahin na itim, or mayroon na rin kasing mga ka-agri, mayroon na rin mga puti na ready na rin sa breeding. Kaya basta mamimili tayo mga ka-agri pagka sila po ay okay na. So sa ngayon is magpa-bacterial flushing tayo, nagpapakain lang tayo. Bali mamaya is lalagyan na natin ng gamot or vitamins yung kanilang inuming tubig. And 7 araw po natin gagawin yun mga ka-agri. And hindi na po tayo magpupurga mga ka-agri dahil sa karamihan po dito ay nangingitlog na. So pagka nagpupurga kasi ako mga ka-agri ay mayroon po tayong nadadaling mga manok pagka ganon. So wag na muna siguro mga ka-agri. Ang importante bacterial flushing and vitamins. So pagkatapos ng bacterial flushing mga ka-agri is yung vitamins nila ay tuloy-tuloy na, and then yung pagkain nila gagamit na rin tayo ng breeder pellets. So yung hindi naman natin may sasalang sa ating mga ka-agri breeding ay pababayaan lang natin dito at nangingitlog naman. So binibenta naman natin yung itlog, kaya hindi naman po problema. So nangihinayang lang ako dito sa ating 2 dramang inahin mga ka-agri dahil wala po tayong may papares. So ulamin na lang muna natin yung itlogs. Pero ito sana yung gusto kong paramihin mga ka-agri dahil nga po sa magandang presyo nito pag ating binenta. And kaya problema po natin na hindi tayo nakakabili dahil nga po sa maganda talaga yung presyo ng Brahma mga ka-agri. Napakamahal po ng rooster. So ayun, magpaparami po ulit tayo ng ating mga alaga, and siguro itatry natin ulit magtinda ng mga fertile eggs and sisiw kung may bibili. Ipopost din natin yan mga ka-agri sa ating social media account. And ito yung napipili nating ipapares na rooster mga ka-agri. So bali meron tayo ditong 2 decal brown na pure na rooster and 2 ring pure na black Australorp. So mamimili na lang tayo kung sino ang mas may magandang pangangatawan at mga ka-agri kalusugan. And napapansin ko yung ibang mga manok natin mga ka-agri ay humina mang itlog dahil siguro sa sobrang init ng panahon. And talagang nag-decrease yung natin mga ka-agri, yung production natin ng itlog. And ayun, so itong mga breeding pen natin is umpisa na nating linisin bukas. Isasarado ko muna to bukas and magdi-disinfect siguro tayo dito. And dito sa area na to magdadagdag tayo ng paitlugan dahil kulang. And dito sa 2 is okay naman. And mayroon pa nga tayong area doon sa kabila pero hindi muna natin siguro gagamitin. Kaya or dito okay rin naman, lalagyan na lang natin ng ipa para naman komportable sila mga ka-agri. So ayun lang ang problema, nag-aaway-away sila habang kumakain. So ito na lang po yung natitira sa ating mga alagang heritage chickens mga ka-agri. So dati kung napakarami ay minmaintain kasi natin yung bilang muna, kaya ito lang muna yung bilang ng ating mga manok ngayon mga ka-agri. So makikita nyo malulusog naman sila and magaganda yung postura ngayon. So yung balahibo lang papaliguan natin yan yung mga ka-agri. So ito yung mga matatanda nating manok. And parang nawawala yung broody nating manok mga ka-agri. Siguro nandito na naman. Ay, ayun, kumakain na. So hindi na natin isasama sa breeding yun mga ka-agri dahil broody nga siya. Baka problemahin lang natin siya.